Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong makababayan, at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito, sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Henesis at paggunita kay San Agustin, Siaurong, pari at martir, at mga kasamang mga martir. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpagaling at magpalayas ng masasamang espiritu. Sinugo niya sila hindi muna sa mga banyaga kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Isa itong paalala sa ating lahat. Bago tayo humayo sa malayo, dapat muna nating abutin ang mga pinakamalapit sa atin, ang ating pamilya, komunidad at kapwa Katoliko na nalalaliw sa pananampalataya. Ang pagpapagaling at kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa mga apostol ay patuloy na isinasabuhay ng simbahan ngayon sa pamamagitan ng mga pari, mga laiko at mga extraordinary ministers of Holy Communion na tumutulong sa mga may sakit, nawawalan ng pananampalataya at nangangailangan ng kalinga ng Diyos. Sa unang pagbasa, at makita natin sa kwento ni Jose ang kapangyarihan ng Diyos na bumaliktad ng mga trahedya upang maging tagumpay. Bagaman itinakwil siya ng kanyang mga kapatid, ginamit siya ng Diyos upang maging tagapagligtas nila sa panahon ng tagutom. Napaiyak si Jose, ngunit hindi siya nagtanim ng galit, isang larawan ng tunay na kapatawaran at pagkilala sa plano ng Diyos sa gitna ng sakit. Ang paggunita kay San Agustin, Siaurong, at mga kasamang martir, buhay na halimbawa. Si San Agustin Siaurong, isang dating sundalo na naging pari, at ang kanyang mga kasama ay pinatay dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya sa China. Sa kabila ng takot at kapahamakan, hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sa panahon ngayon, sila'y paalala sa atin na ang pananampalataya ay dapat isabuhay kahit sa gitna ng tukso, pag-uusig at kahirapan. Halimbawa ngayon, ang mga health workers, pari at lay ministers na patuloy na naglilingkod sa kabila ng panganib sa kanilang kalusugan. Ang mga kabataang Katoliko na naninindigan sa pananampalataya
sa gitna ng impluwensya ng sekularismo at social media. Ang mga pamilyang nagpatawad sa mga nakapanakit sa kanila, gaya ni Jose sa lumang tipan. Ang tugon natin sa pagbabago sa simbahan ay ang pagbalik sa sakramento ng kumpisal, pagiging aktibo sa misa at sa gawaing pangkomunidad, ang pagbabahagi ng pananampalataya sa pamilya at social media. Paano natin babaguhin ang pagkakamali? Talikuran ang pagiging malamig sa pananampalataya. Huwag iwanan ang simbahan dahil lamang sa pagkukulang ng ilan. Magsimula sa sarili, maging mabuting halimbawa sa salita at gawa. Manalangin tayo para sa mga yumao at pagpapagaling. Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, na nagpadala ng mga apostol upang magpagaling at magpalayas ng masasamang espiritu, kami ngayon ay naninukluhod at humihiling ng kagalingan para sa aming obispo, Jose Bantolo. Mga pari, Father Vicente Gomez, Father Boy Bautista, Father Cesar Laurio, Father Nathaniel Cañares, at para sa aming mga mahal sa buhay, si Raymond Lawrence, si Faith, si Efrel May Sardual, at ang buong sambayanan, lalong-lalo na ang aking pamilya. Pagalingin mo po ang kanilang karamdaman, katawan, isip at kaluluwa. Iangat mo po sila sa iyong kagalingang hindi kayang ibigay ng mundo. Inialay din namin ang aming mga panalangin para sa mga pumanaw, si Pope Francis, Manuel Sr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio, sa pamamagitan ng panalangin at intersesyon ng mahal na ina, Inang Maria, dalhin mo sila sa liwanag na iyong kaharian. San Agustin Siaurong at mga martir, ipanalangin ninyo kami. Mahal na Birheng Maria, ina ng kagalingan, ipanalangin mo kami. Jesus na manggagamot ng aming katawan at kaluluwa, kami umaasa sa iyo. Amen. Maraming salamat po, aming amang mapagmahal, sa iyong dakilang awa at habag, sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Ipinagkaloob mo ang agarang kagalingan kay Jonah. Tunay ngang ikaw ang Diyos na nagpagaling, ang Diyos na laging tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Buong puso kaming nagpapasalamat sa pamamagitan ni Inang Maria, ang aming ina ng pag-asa at kagalingan ng laging namamamagitan para sa amin sa iyong harapan. Salamat po, mahal na Birheng Maria, sa iyong wagas na pag-aaruga at panalangin. Taos-puso rin namin pinapasalamatan ang aming mga makalangit ng tagapagtanggol, si San Miguel Arcangel, tagapagtanggol laban sa kasamaan at sakit. Salamat sa iyong makapangyarihang pag-akay. San Gabriel Arcangel, tagapagdala ng mabuting balita, salamat sa pagbibigay ng pag-asa at kagaanan ng loob. San Rafael Arcangel, ang manggagamot ng Diyos, salamat sa iyong pagtulong sa kagalingan ng katawan at kaluluwa. Salamat din sa lahat ng mga banal na sumama sa aming panalangin, ang mga tagapamagitan sa langit na walang sawang tumutulong sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ang iyong pangalan ay dakila at banal, at sa bawat sandali ng aming buhay, nais naming ikaw ay pasalamatan at sambahin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at manggagamot. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Misyon ng Simbahan, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, Mateo, Genesis, Martyrology on St. Augustine, Siaurong, and Companions, Catechism of the Catholic Church,
tungkol sa purgatorio at panalangin para sa mga yumao. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. May mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!